ipokrito ako kasi masama ang ugali ko, kasi makasalanan ako. In today's video, ang gusto kong pag-usapan, medyo nakaka-bother din. Nag-start to nung nung after nung pandemic. Kasi 'di ba nung nag-pandemic, lahat nakatago sa mga kanya-kanyang bahay, 'di ba? Bawal lumabas. So everything ng mga, hindi naman everything, pero karamihan nung mga events naging online, 'di ba? Kaya nga tayo nagkaroon ng mga nauso yung mga streaming lalo dumami yung live streaming. So nagkaroon ng online service. And then after nun, nung bumalik na 30% actually 30-40%, lalo na sa mga younger generations, hindi na nagbalikan sa simbahan sa kadahilan ng napakaraming dahilan. Di ka nga di ba sabi nga nila, kung gusto may paraan, pag ayaw maraming dahilan. Pero ito kasi yun, ito yung gusto ko i-share sa inyo. And then I also want to hear or see your thoughts. Lagay nyo dyan sa comment section kung ano sa tingin nyo, kung ano sa palagay nyo. So kasi bakit napaka-importante? Kasi ito yung nangyayari dyan. Yung iba, actually ito pre-pandemic pa to yung narinig ko tong rasyon na to Kaya daw, yung meron akong friend na sabi niya kaya hindi siya nagsisimba kasi sa simbahan daw maraming ipokrito, dami daw taong plastic, dahil mga pakilamero. So in other words, maraming masama ang ugali. Ako isa na ako dun. Kaya ako nagsisimba kasi ipokrito ako, kasi masama ang ugali ko, kasi makasalanan ako. Okay? Think of it this way. Ospital. Bakit ka naman pupunta sa ospital kung wala ka namang sakit? So in the same manner, kaya tayo nagpupunta sa simbahan kasi meron tayong sakit. Ang sakit na yon ang tinatawag na makasalanan. So lahat tayo makasalanan, kailangan natin ng Panginoon. So lahat ng makasalanang tao makikita mo sa simbahan. Yung masama ang ugali, bastos, palasagot, sira yung momentum ko. Bakit? Sira yung momentum ko dun Ang haba na nung sinasabi ko Nasira tuloy yung nasira yung train of thought. Avocado smoothie with boba, homemade ni Tintin. Ang sarap. So yun nga. So meron mga nagsasabi, ano pa sinasabi nila? So yun, yung mga tao na napupunta sa simbahan, yung mga laman ng simbahan. Kasi kung hindi ka makasalanan, kung mabait ka na, hindi mo na kailangan simbahan. Hindi mo na kailangan magsimba. Bait ka na At saka kung perfect ka na, hindi mo na kailangan magsimba. Kasi ang mangyayari dyan, kung halimbawa, lalo na may mga taong palipat-lipat na simbahan, parang relationship yan. Pagka lumipat ka sa isang relationship at dala-dala mo kung sino ikaw, dadalin mo lang yun dun sa next na relationship. So yung kasamaan ng ugali mo, dadalin mo lang din yun dun sa susunod mong simbahan. Diba? So it's going to be a cycle. Diba? Meron din lang na sabing hindi maganda sa iyo yung ka-church mo, katampo ka na, o yung pastor nyo, lalo na yung pastor, diba? May nasabing hindi maganda sa iyo, magtatampo ka na, sasaktat na yung damdamin mo. Minsan feeling mo ikaw yung pinaparinggan. Diba? Actually kadalasan diba? Feeling mo ikaw yung pinariringgan. Ang totoo niyan, whenever we get hurt, okay, hindi ka na-hurt nun pagka ang tawag din convict ka. Ang kadalasan kasi mentality pag pumunta ka sa simbahan every Sunday, you want to feel good, di ba? You want to hear the good news. Pero may mga pagkakataon na di ba nga sabi nga, the truth hurts. Masakit ang katotohanan. So minsan kaya feeling mo tinatamaan ka. Ang nangyayari is it is the Holy Spirit. Yung Holy Spirit kino-convict yung heart mo. Yun yung nangyayari doon. So pagka tinatamaan ka, ibig sabihin that is something na kailangan mong baguhin sa puso mo. Di ba nga sabi, bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit. May tinatamaan ka. So huwag kang magagalit. So parang ospital yan. So kailangan natin ang church. We need church, we need Christ in our lives. Kasi nga may sakit tayo. And yung sakit na yun is that is what we call sin. And then ito pa yan. Pag hindi ka na nagsisimba, lalo na pag linggo, ito yung mangyayari kasi. Pag hindi ka nagsisimba,
unti-unti kang napapalayo sa Lord nang hindi mo namamalayan. Diba? Feeling mo, malapit ka pa rin, sasabihin mo, hindi, meron naman akong personal relationship kay Lord. Diba? Nagpe-pray naman ako kay Lord. Gabi-gabi naman ako nagdadasal kay Lord. Iba po yun. Okay? Unang-una, nawawala yung support system mo. Okay? Yung support system mo, that is when you get into trouble, pag magkakaroon ng problema, pagka magkakaroon ng mga sitwasyon, sinong lalapitan mo ngayon? Lalapitan mo yung mga barkada mo. Parang dati, yung mga kaibigan ko, nagkaroon ako ng problema sa babae. Ang advice sa akin, babae ang problema, babae din ang solusyon. Di ba? Tapos minsan naman, pera ang problema, pera din ang solusyon. Yun yung mga worldly advices. Di ba? They mean well. Yung mga kaibigan natin nag-a-advise na yun. Pero ang kailangan po natin kasi is a spiritual advice, spiritual guidance. Di ba? Pagka meron tayong pinagdadaanan. And then pagka wala si Lord sa buhay natin, we resort into doon sa ating mga favorite activities. Diba? Nagka-problema tayo, mag-iinom tayo, kung ano nung gagawin natin. Minsan medyo mapapasobra pa, mapapadrugs tayo ng konti hanggang sa next thing we know, malayong tayo kay Lord. Diba? Parang ano yan parang mga baga. Pag yung isa, nilayo mo dun sa maraming baga, yung bagang yun, mamamatay. So ganun din tayo. Yung faith natin, hihina yan. Manghihina tayo, lalayo yung loob natin kay Lord. And then, we will try to come back. Pero ang mangyayari, parang nahihiya ka na. Diba? Parang nahihiya ka na. Bumalik, nahihiya ka na kay Lord. Diba? And then, nagkakaroon ka pa ng custom-made na Diyos. Yun yung mangyayari dyan. Pag hindi ka na nag-church, magkakaroon ka ng ng sarili mong paniniwala. Yung scriptures, mababaluktot mo na. Samot-sari yan Napapanood mo kung saan-saan. You hear it, you see it in social media, di ba? Kasi nga nagsisimba na nga tayo, nami-misinterpret pa natin yung word. Medyo maglakad-lakad mo tayo. Magandang maglakad-lakad ngayon. Walang tao lagi naman walang tao dito talaga. So yun, aside from sa manghihina ka pag hindi ka na nagsisimba, mapapalayo yung loob mo sa Panginoon, mawawala yung support system mo. Ang mga makukuha mong mga advices, mga worldly advices pa. Aside from sa ganun, magkakaroon ka ng you will start to create your own version of God. Diba? Unang-una na dyan yung interpretation mo sa scripture. Yun ngang nagsisimba ka na linggo-linggo umattend ka ng Bible study, mali-mali pa yung pagkakaintindi natin di ba? Sa scripture. What more pagka ikaw na mismo yung umiintindi, wala nagpapaintindi sa'yo. Ang isang magandang example yung sinasabi ng nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Medyo tama siya pero hindi siya tama. Kasi halimbawa, gawa ka ng gawa, di ba? Ang thinking mo, di ba, gagamitan mo pa ng scripture yan I can do all things through Christ who strengthens me. Okay? So, yung scripture na yan has been misused, lalo na sa mga sa mga networking company. Maten ka ng ng networking seminar. Ayun. Diba? So, parang ganoon. Gawa ka ng gawa. Diba? Kasi thinking mo, pag ginawa mo, tapos pinag-pray mo, mangyayari sa'yo. But the reality is, kung hindi will ng Lord yan para sa'yo, kahit anong gawa mo yan, kahit anong gawin mo, kahit anong tumbling mo, walang mangyayari sa ginagawa mo. Kasi hindi kalooban ng Lord yan para sa'yo. So yun. So, tigilan mo ng kakasabi ng nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Totoo namang maawain ang ating Panginoon. Kaya magsimba ka para hindi ka parang sinakluban ng langit at lupa at may magkakaproblema ka. Okay? It's really, really important na magsimba ka tuwing linggo, makarinig ka, kasi there are times na dun ka kakausapin ng Lord, merong message ang Lord for you. And also this is very important, yung growth mo as a Christian, yung growth mo in the Lord, in developing your personal relationship with the Lord, yan, makukuha mo yan through attending church and fellowship
with your fellow believers, diba? Kasi importante yun eh. Mas maganda yung mga kuha mong mga advices pagka believer din yung ano, diba? And then the same goes with your friends na mga church friends, church family. Pag sila naman ang may pagdadaanan, sila naman ang mga kailangan, ikaw naman yung nandun to give them advices, to give them help, diba? Spiritual advices. So yun, importante yun, yung spiritual growth. And dun mo lang makukuha yun kung linggo-linggo kang nagsisimba. Alright? Pero syempre, minsan kasi naman, diba, merong mga tao na simba ng simba. Diba? Ako dati ganun eh, simba ako ng simba. Pero hindi ko naman sinasabuhay yung yung mga naririnig ko. So wala rin kwenta. Diba, ano lang ako, Kristiyano sa puso, wala sa puso. So ikaw, ano ka ba? Kristiyano ka ba sa puso o Kristiyano sa puso? Diba? So you go to church every Sunday, you learn, you keep it in your heart, and you practice what you've learned. You practice what you preach. So paano, hanggang dito na lang. Sana meron ka nakapulutan sa aking litanya. And I hope that you were blessed in this video. So comments down below, let me know what you think, and yung mga thoughts nyo na pwede ko ring matutunan. Hanggang dito na lang. So I'll see you guys on the next one. Always wear that smile because Jesus loves you. Thank you po.